Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, 3 na po ang pasok sa Grand Finals para po yan sa The Clones. 2 pa po at possible na merong magtay. Pasok na si Yoyoy Villame, Basil Valdez at Eddie Peregrina. So, sino pa yung 2 mga Kadabarkads? So, sa round 4, may nabasa tayo dito na si Luciano Paboriti versus Tom Jones versus Elvis Presley. Winner to be announced. Baka may magtay pa daw dyan. Tapos sa round 5, Friday, Tony Vinit versus Matt Monroe versus Julio Iglesias. Winner to be announced. Baka may magtay pa din po doon. Final round Saturday, Yoyoy Villame versus Basil Valdez versus Eddie Peregrina, and so on and so forth. So, matindi po ang bakbakan sa Saturday, lalo na't andito si Elvis Presley, tapos etong si Matt Monroe. Naku po, magagaling to mga Kadabarkads, kaya sa Saturday, umaatikabong na bakbakan po ang matutunghayan natin dito po sa The Clones. Sabi nga dito ng isang netizen, ito ang batch na kapag di nervyusin ng mga contestant, may hirapan ang mga magja-judge dito sa Saturday. May mga darating pa si Tom Jones, Paboriti ba to? Julio Iglesias at ang 2 bet ko na sina Matt Monroe at Elvis Presley. Masaya to. Abangan na lang natin sa Saturday. Good luck sa mga judges nila. Huwag kayong kabahan, but pwede kayong nervyusin mga idol kong contestant ha. God loves you. So grabe mga Kadabarkads, no? Grabe yung bakbakan by Saturday. Kaya wag natin itong palalagpasin. Samantalang, Boss Joey De Leon naglabas po ng 2 statements sa kanyang social media account. Una na dito ay yung tungkol po dito kay Efren Bata Reyes. Ibinahagi niya po yung picture niya with Efren Bata Reyes at ang caption, Happy and blessed birthday partners Efren Bata Reyes and Jenny Ferre and FPJ. So magkaka-birthday pala sila. Tapos ito pa yung next na inilabas po ng statement ni Boss Joey. Plinex niya po yung mga painting na ginawa po niya. Tapos sabi niya dito, if you don't know your numbers, you don't know your business. Itbulaga is now running in its 47th year. TVJ has been together on television for 52 years, but officially beginning from Discorama and Student Canteen, 50 years na. So malapit-lapit na po tayo mga Kadabarkads mag 50 years. Ilang taon na lang, sobrang bilis na lamang po niyan. Samantalang, pag-usapan naman natin itong ginawang pagbati po ni Raisa May Dizon kay Ma'am Jenny F. So, nag-share po siya ng mga picture nila together ni Ma'am Jenny Pere kahapon. Sabi nga dito ni Raisa May, Happy birthday, Mother. You're the best. Love you always po. So, dito pa lang, masasabi natin na sobrang close talaga ni Raisa May kay Ma'am Jenny F. Para kasing anak-anakan na po ni Ma'am Jenny F. itong si Raisa May Dizon since from the beginning. Kaya makikita natin yung closeness nila ngayon, di ba? Sobrang intact po. And also, bumati na din po itong si Pauline Luna Soto ng happy birthday kay Ma'am Jenny F. Nagbahagi po siya ng picture together with Jenny F. And syempre, tali kuha po ito sa studio ng Itbulaga. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyaring hearing po kay Bossing Vic Soto sa pagitan nitong si Director Daryl Yap. Sabi nga dito sa isang article, emotional daw po si Bossing Vic Soto na tumistigo. Ibig sabihin, umiyak si Bossing Vic Soto habang siya po ay nagpapaliwanag at nagbibigay ng statement kaugnay nga po sa sinampanyang kaso dito kay Daryl Yap. Sabi nga dito sa isang article na nabasa natin, naging emosyonal umano si Bossing Vic nang ikinuwento niya na masyadong naapektuhan ang kanyang misis at kanilang anak dahil sa mga mapanirang posts kaugnay ng nilalaman ng video
na nilabas po ni Yap. Hanggang ngayon daw po ay marami pang nagpo-post ng negatibong komento sa kanya at kanyang asawa at anak, gaya na lamang daw po ng banta na ayan po at sasaktan ang mga ito. Siyempre bilang ama po ng tahanan mga Kadaber Gods, gagawin mo po ang lahat para maprotektahan yung mga mahal mo sa buhay, lalo na yung anak mo, yung asawa mo, 'di ba? Kaya tama lang talaga yung ginawa ni Bossing Big Soto. Kasi sa oras na pinalagpas or hindi po pinansin ni Bossing Big Soto yung pag-apak-apak sa pangalan niya, sasamantalahin po ito mga Kadaber Gods at pwede pa itong maulit muli. Kaya tama lang na from the very beginning, pinakita na po ni Bossing Big Soto na hindi niyo pwedeng gamitin ang pangalan ko, lalo na kung wala kayong basihan sa pinaparatang nyo sa akin. Kaya sana maipanalo po ni Bossing Big Soto mga Kadaber Gods itong kaso na sinampan niya kay Direk Daryl Yap nang hindi na po ito pamarisan pa ng ibang mga katulad ni Daryl Yap. Sabi pa dito, they especially disparaged my name, eroded my reputation, discredited my social standing, and diminished my esteem, self-respect, and goodwill, which has taken me a lifetime to build and protect. As I was unfairly branded as R without any factual basis, and as suggested in the teaser video, saad po ito ni Bossing Big Soto sa kanyang affidavit. Ibinahagi po ng aktor sa korte ang mga komento sa social media pati na ang nakuhang direct message ng asawang si Pauline na nagtanong kung pati siya ay G ren o mano ng kanyang asawa. Humingi si Soto kay Yap ng 35 million bilang moral and exemplary damages. Dumulo rin sa pagdinig ang kanyang misis na si Pauline na kasama niya. Habang humaharap sa korte, pati na ang abogadong si Enrique de la Cruz Jr., Muntinlupa City Chief Prosecutor Hon Aileen Maries Gutierrez, SACP Joseph Belleza at Attorney Joshi Aguilar. So yun po yung naging statement ni Bossing Big Soto sa kanyang affidavit, no, na talaga naman pong si Bossing Big ay palaban at handa niya po talagang idikdik ang kasong ito laban kay Direk Daryl Yap. Kasi syempre, ang tagal niya pong iningatan ng kanyang pangalan. Tapos sa isang teaser lang na pampablicity stunt, masisira, 'di ba? Kaya dapat lang talagang i-push at hinga na si Daryl Yap ng 35 million. So, dapat lang nilang malaman na piliin nila yung mga tao na dapat nilang ganituhin, 'di ba? Huwag si Bossing Big Soto, huwag ang Dabber Gods, mga Kadaber Gods, kasi alam naman natin kung ano po si Bossing Big Soto, 'di ba? Kaya sana maipanalo ito ni Bossing Big Soto. So, anong komento nyo dito mga Kadaber Gods? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang pong update natin. Thank you so much po sa pagsuporta.